Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan na ating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and Family, Pastor Nael Tongka and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Ron and Sister Leonie, Reynosa Family, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Janeline Catrina Consap and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Yamsuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Buatis Bartolome Family, Nana Yoli and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Mary Vic and Sister Neche Ijiran, Sister Tricia, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Chera Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon, Sister Nympha, Sister Christine and Brother Michael de la Cruz, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carrizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bacohan and Sister Nancy, Maulawen Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Elodora Medina, Nanay Ninalo Lopez, Brother Julius Pantigan Family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sarah Licardo, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Sabala Family, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apa and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Ursabia and Sister Belen, Brother Jerry Lazara and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragusante, Brother Paul Anthony Gutierrez and Family, Sister Filomena Tugade, Sister Madeline Napalang, Sister Mary Beth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Julia Micaela Domingiano, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Atty. Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Reynaldo Moreno and Family, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Sister Aida Quiazon, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vedayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melvin Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingosa, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fitzmark Nevado, Sister Sandra and Brother Luisito Perez Sr., Sister Eunice Pangan and Family. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Sa inyo po, mga kapatid ko, sa Iglesia ng Piel, at gayon din po sa inyo, mga kapatid, sa Iglesia ng Pasong Tamo. At muli sa lahat po na nakikibahagi sa gawaing ito. Mga kapatid, magpatuloy tayo sa ating panalanginan. At gaya po ng dati, ako po ang nagbibigay sa inyo ng talata para ito ay ating mabasa at magbulay-bulay. At ito po ay mababasa natin sa unang Pedro, chapter 1 sa verse 15. Ganito po ang sinasabi, "Yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay." Kaya nga po ang paksa natin ngayon ang salitang magpakabanal. Bilang tao, tayo po ay sanay sa pagiging makasalanan, laging nakakasala. Kaya nga po, papaano tayo magpapakabanal? Ano ang dapat nating gawin para tayo ay mamuhay na may kabanalan? At ito po ay mababasa natin sa
Sa 1 chapter 17, sa verse 17, ganito po ang sinasabi. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. So, ito po ay mismong sa bibig ng Panginoon ang galing. Ito pong sinabi ng Panginoon, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. So, dahil ito ay nanggaling sa bibig ng Panginoon, ang kanyang salita ay may kapangyarihan. At dahil makapangyarihan ang kanyang salita, ito po ay dinalangin ng ating Panginoong Jesus na bigyan ng kapangyarihan yung salitang pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kaya nga mga kapatid, yung salita ng Panginoon, sa araw-araw na ating binabasa, ay dapat natin basahin, bulay-bulayin, at ipanalangin natin upang ito'y magkaroon ng kapangyarihan sa ating buhay. Hindi po tayo makakapamuhay na may kabanalan kung wala tayong salita ng Panginoon. Kung hindi natin ibubuhay yung salita ng Panginoon, nananatili pa rin tayong araw-araw ay nakagagawa ng kasalanan. Ngunit dahil sa makapangyarihang salita, ito po ay idinalangin ng Panginoong Jesus, yung salitang pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kaya ito pong salita na ating binabasa, na ating binubulay-bulay at ipinapahayag ko sa inyo, ito po ay makapangyarihang salita na ito po ang maaaring magpakabanal sa ating buhay. Magpakabanal tayo sapagkat ang salita ng Diyos ay ibinigay sa atin. Hindi lamang basta natin basahin, bulay-bulayin, kundi ito ay nais ng Panginoon. Maranasan natin sa ating buhay upang tayo ay makapamuhay na may kabanalan. Kasi mga kapatid, kung walang kabanalan, mananatili tayo sa paggawa ng kasalanan. Walang kabanalan, mananatili tayong hindi nagbibigay luwalhati sa pangalan ng Panginoon. At sa susunod na salita ay ang sabi po rito sa 1 Pedro chapter 1 sa verse 16, bakit kailangan natin magpakabanal? Sa 1 Pedro chapter 1 sa verse 16, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. So, ang ibig sabihin ng Panginoon, ito'y nasusulat na tayo daw ay magpakabanal sapagkat siya na ating Panginoon ay banal. Kaya nga po, pahalagahan po natin ang bawat salita na binabasa natin, binubulay-bulay natin, sapagkat sabi ng Panginoon, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kaya sa gabing ito ay umaasa po ako, magkaisa po tayo ng Espiritu na ang salitang magpakabanal, sapagkat ito po ang nais ng Panginoon sa kanyang mga anak. Sabi, nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Kaya yamang ang Panginoong Jesus ay banal. At dahil siya ay banal, saan po ba ang ating Panginoon? Ano ang kanyang ginagawang tirahan? Siya po ay nasa langit upang sa kanyang tirahan sa langit, tayo din ay nais niyang makasama tayo sa sangkalangitan. Pero wag po nating kalilimutan ang sinabi niya, kayo'y magpakabanal sapagkat ako ay banal. At yamang ito ay sinabi ng Panginoon, hilingin po natin na tayo ay sumunod sa kanyang kalooban, na tayo magpakabanal sa lahat ng paraan ng pamumuhay at ginagawa natin ito sapagkat ang ating Ama sa langit ay banal. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat, nagbibigay kayo ng banal na salita. Sapagkat yung nais po ninyo, makapamuhay kami na may kabanalan. Nais po ninyo habang kami nabubuhay, ang inyong mga salita ay aming pahalagahan, panatilihan, at ito'y aming pagtiwalaan. Sapagkat ang makapangyarihan yung salita, ang magpapabanal sa buhay namin araw-araw. Umaasa nga po ako mabibigyan nyo ito ng bisat kapangyarihan sa aming mga buhay upang lagi naming maalaala ang inyong salita, magpakabanal kami sa lahat ng paraan ng pamuhay.
At aking dinadalangin ang mga kapatiran sa Iglesia ng Piel, Panginoon, sila man ay abutin ninyo sa pangailangan. Una sa lahat, sa espiritual na biyaya. Palaguin nyo sila at pataganain nyo sa kanilang mga puso, Panginoon, na sila ay manatili sa inyong mga salita. Pasaganain nyo sila sa kapayapaan, sa kagalangan, sa pag-asa, sapagkat kayo na aming Diyos, buhay magpakilanman. Nadalangin ko rin ang mga kapatid sa Iglesia ng Pasunta mo. Marami po, Ama, na may mga karamdaman. Patuloy ko pong idinadalangin ng aming kapatid na Mona na nasa pagamutan. Hawakan niyo po ang mga kamay ng mga doktor na gagamot sa kanya. Basbasan niyo po ang mga gamot na kanyang iinumin at gagamitin. Nakakaisa po kami, Ama, ang habag niyo hindi na uubos. Pagagalingin niyo siya, palalakasin, at higit sa lahat ay pagtibayin ninyo ang kanyang pananampalataya. Ama, maging ang mga kapatiran sa iglesia, ang mga nagigipit, abutin niyo po. Tulungan niyo pong sila ay malagay sa kaluwagan. Tulungan niyo po ang mga kapatid sa Pasunta mo. Lalo na po si Ate Christine na may karamdaman. Idagdag niyo po sa kanya ang pananampalataya. Idagdag niyo ang pananampalataya sa aming kapatid na Mona, sapagkat kayo na aming Diyos ay magdadala ng kagaling at kagamutan. Ama, marami pong salamat at tumaasa nga po ako na ang mga salita na aking ibinahagi, tutulungan niyo kaming mga pakabanal upang mabigyan namin ng kaluwalhatian ang inyong banal na pangalan. Ama, ang lahat ng ito ay aking hinihingi at aking ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sasabihin sa iyo ang nadarama ng puso ko. Nang makilala ka, ako'y nagbago. Karoon ng saysay ng buhay ko. Sadyang kakaiba ang aking nadarama. Dulot ay ganap na ligaya, mula nang ika'y paghariin na. Puso ko'y panahag na, binigyang kulay itong buhay. Inawi mo ang takot at ang lumbay. Minahal mo ng tapat kahit di karapat-dapat. Ang ulat ko, O Diyos, binigyang kulay itong buhay. Binawi mo ang takot at ang lumbay. Minahal mo ng tapat kahit di karapat-dapat. Ang ulat ko, O Diyos, sa kaguluhan ako'y naliwanagan. Nalay mo sa aking kapayapaan. Dahil sa'yo ay nakamtan buhay na walang hanggan. Kaya't sa aking awit ay iyong dinggin pasasalamat at papupuri. Alay sa'yo buong buhay ko, maglilingkod lamang sa'yo. Oh, oh. Binigyang kulay itong buhay. Pinawi mo ang takot at ang lumbay. Minahal mo ng tapat kahit di karapat-dapat. Ang ulat ko,
Sa'yo